Huwag kang lalapit! Kuya Rex! Takbo! Gumapang ka! Gapang! Ano bang ingay yun? Demonyo! Si Daddy yun. Dad! Dad! Anong... dugo? Bakit ang daming dugo? Daddy! Uncle Nolan! Diyos ako! Uncle, ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ang paligid? Aswang! May aswang! Ano? Si Peggy, si Daddy! Huwag! Huwag kang lalapit sa... Uncle! 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 Gumising ka! Uncle! Dad! Peggy! Kuya! Daddy! Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. 3:00 ng hapon ng Huwebes nang simulan ko ang sulat na ito. Hindi pa ako talaga sigurado noong una kung matatapos kong isulat ang liham na ito. Dahil ang ibig sabihin ay babalikan ko ang isang karanasan na matagal ko nang binaon sa limot. Ngunit naisip ko na baka kapulutan ito ng aral ng inyong mga masugid na tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Mary, Tubong Negros Occidental. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari noong ako'y 25 years old pa lang. Degree holder at may maganda at maayos na trabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati City. Dahil sa mental stress sa trabaho ay nag-resign ako at pinauwi ng mama ko sa probinsya. Doon ay muli kaming nagkita ng kababata ko na si Joshua. Hindi pa man din ako nagtatagal nang magsimula kaming makaranas ng mga nakakakilabot na pangyayari. Mga karanasan na hatid sa amin ay hindi lang basta takot, kundi panganib sa aming buhay. Hindi ng isang aswang, kundi ng isang multo at demonyo. Nagsimula ang lahat nang magdiwang kami ng kapistahan sa aming bayan. Nakakamiss ang piyesta dito sa atin, Ma. Ikaw lang hindi ko umuwi dito. Hayaan mo, Ma. Mula ngayon babawi ako. Taon-taon mo na ako makakasama kapag piyesta, lalo na kapag natanggap na ako sa mga inaplayan ko. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin to. Pero natutuwa ako at nakabalik ka dito. Makakasama na kita. Ang mga kapatid mo, may mga kanya-kanyang pamilya na at nakatira na sa malayo. Dalawa na lang tayong magkasama sa buhay. Magkalayo pa tayo. Alam ko po marami akong pagkukulang. Basta babawi ako. Habang nandito ako sa bahay, tutulong ako sa mga trabaho dito. Tutulong ako sa mga trabaho dito at sa shop. Miss ko na rin magborde Tapos baka magsulat ulit ako. Huwag kang magmadali, anak. Malaking kinikita natin sa shop. Mabubuhay tayo. Auntie, nandito na po si Mang Nolan. Tsaka yung ibang mga bisita niyo. Ay sige, bababa na ka mo. Anak, halika at sumunod ka. Magpakita ka sa kanila. Opo, susunod na. Mag-aayos lang. Uy Mary, hindi ka pa kakain? Kakain na rin. Nga pala, naalala mo si Joshua? Yung kasama niyo dati maglaro? Ah, yung kaibigan ni Kuya? Oo, bakit? Nakita mo na ba yung latest picture niya? Ang pogi! Yee, tight mo. Hindi mga Turkish ang bet ko. Yung mabuhok sa dibdib, ganyan. Mas bagay kayo ni Joshua. Lakas mong mag-matchmake Ilang taon na kami hindi nagkikita noon. Ay, ayaw nitong maniwala. Tingnan mo, pak, guwapo, bagay talaga kayo. Ay naku Cheryl, tigilan mo nga ako. Balita ko babalik na siya dito. Grabe, ang tagal din niyang nawala, no? Ang sabi ni Mama, na-trauma daw siya pagkatapos na nangyari kay Mang Rex at dun sa kapatid niyang si Peggy. Ano nga ulit ang nangyari dun sa bata? Nagpakamatay o pinatay?
Suicide daw. Sabi nakita nakabigti ng lubid sa loob ng cabinet niya. 10 years old? Magpapakamatay? Nakakaduda naman yata yan. Ang alam ko, naimbestigahan niya si Joshua dati. Baka daw kasi may foul play ang pagkamatay ni Peggy. Kahit ang pulis hindi makapaniwala na magagawa ng bata yon. Kaso wala naman silang nakuhang ebidensya. Kaya ayun, absuelto siya. Tapos nung umalis papuntang US, hindi na bumalik? Grabe. Sino kaya ang pumatay kay Mang Rex, ano? Lumipas na lang ang panahon na hindi nare-resolba ang kaso. Oy, kayong dalawa. Mamaya na kayo magchismisan. Bumaba na kayo dito. Cheryl, tulungan mo ako mag-estima ng bisita. Opo, auntie. Ang bahay namin ay isang hindi ganun kalakihan at lumang bahay na bato. Minana pa ito ni Mama mula sa kanyang mga magulang. Marami na itong pinagdaanan na sakuna, pero matibay pa rin na nakatayo. Sa paglipas ng panahon, ay namintain namin ang ganda nito dahil alaga sa pagpapaayos. 4 ang kwarto at naroon din sa second floor ang mga common areas gaya ng banyo, kusina at sala. Habang nasa first floor ang dress shop ni Mama at kanyang receiving area. Isang mananahi ng mga barong Tagalog at barot saya ang mama ko. Minana pa niya ang negosyo na yon mula pa sa aming mga ninuno noon pang panahon ng Kastila. Kaya bata pa lang kaming magkakapatid ay tinuruan na rin niya kami para may mga magtutuloy ng legasiya ng aming pamilya. Marunong akong magdisenyo ng mga barong Tagalog, barot saya at maging makalumang bersyon ng Filipiniana. Marunong din ako magburda. At kahit na moderno na ang panahon ngayon, marami pa rin nagpapagawa sa kanya ng mga barong, kahit na ang mga trahe de mestiza na ginagamit sa mga espesyal na okasyon. Mary, halika dito sa baba, anak. Nandiyan na po. Kailan pa nakauwi si Mary? Siguro ay magdadalawang linggo na kaya nadagdagan ang katuwang ko sa gawain sa shop. Alam mo naman, yung ibang anak ko may sarili ng pamilya. Ito na lang, nag-iisang dalaga. Oh, nandyan na pala siya. Good morning po. Mano po, Uncle Nolan? Kawaan ka ng Josia. Aba, dalagang dalaga na. At ang ganda nitong anak mo. Thank you po. Naalala mo pa ba si Joshua? Yung panganay ni Kuya Rex? Dumating siya nung 1 buwan, galing Amerika. May inaasikaso lang sa Maynila kaya pauwi pa lang dito sa linggo. Sayang na at hindi siya umabot ngayong piyesta. Ay, opo, si Joshua. Kaibigan ni Kuya. Nakakalaro ko rin dati yun eh. Ayan mo, at dadaan kami dito para naman magkita ulit kayo. At bago kong makalimutan, itago niya itong raffle ticket. Mamayang hapon yan, bubulahin. Doon sa plaza ang raffle sa talent show. Pumunta kayo ha. Baka manalo kayo. Sige pare, salamat ha. Ay, kumain ka na dyan ha. Salamat, Mare. Alas 3 ng hapon nang pumunta kami ni Mama sa plaza, gaya ng sinabi ni Uncle Nolan kasama si Cheryl. Pumuesto kami sa gilid at doon nanood ng mga talent show ng mga taga roon sa amin. May kumanta, sumayaw, meron ding nag-perform na banda at kung ano-ano pa. Nalibang din naman kami sa panonood, lalo na si Mama na laging subsob sa trabaho. At sa bawat 3 nagtatanghal ay may binubulang tiket. Ang ganda ng aparador na yan, anak ko. Bagay sa shop, antigo. Sana walang mapanalunan natin. Ma, ang creepy naman yan. Creepy ka dyan. Ang bahay nga natin mas matanda pa dyan sa aparador na yan. Saka magandang ilagay dyan yung mga barong. Sabi ko nga eh. Auntie, yung raffle ticket nasa inyo? Oo, eto, hawak ko. Ayan na ma, mag-raffle ulit. Sana bagong ref. Okay mga kaibigan, narito na naman po tayo para bumunot ng maswerteng mananalo sa ating mga papremyo dito. Ayan, tingnan ninyo. Napanalunan na ang ating washing machine, TV, maging yung water dispenser at stand fan. Ano naman kaya ang susunod na mapapanalunan ng ating next winning ticket? Sana aparador. Refrigerator.
Ayan na, i-announce na. Eto na, binobola-bola na. Hep! Eto na ang winning ticket. Nasa mga kamay ko na. Ang susunod na mananalo ay mag-uuwi ng ating napakaganda at antik na aparador. Guys, mahal itong aparador na to. Mahal ang mga antik kapag binili nyo. At investment pa to. Pwede nyo rin ibenta sa malaking halaga. At may kalakip na cash price pa ito ng 15,000 pesos. Wala na kayong makikita ganito. May aparador na kayo, may pera pa. Ay, pera! Auntie, may perang kasama. Okay, eto na. Tingnan ang mga raffle ticket nyo dahil ang nagwagi ay, drum roll please, number 5, 2, 3, 3. Ticket number 5233. Ay, nanalo tayo, anak! Nanalo tayo! May 15K tayo, ma! Yay, auntie, nakuha mo yung aparador! Ayun! May nanalo na! Aba, si Pipa pala to eh. Bagay na bagay sa iyo to. Halika dito sa stage. Anak, halika, samahan mo ko. Wala akong nagawa nang hilahin ako sa stage ni Mama kahit nahihiya ako. Nangihinayang ako na hindi ang refrigerator ang napanalunan namin. Pero may kasama namang pera yung aparador at masaya naman si Mama, kaya masaya na rin ako. Pagdating sa stage ay tuwang-tuwa na lumapit si Mama kay Uncle Nolan. Pipa, congratulations! Sakto sa iyo itong aparador na to! Thank you, salamat, Mayor. Ay, binabati ko yung mga chismosa kong kumare dyan at kalaro ko sa Mahjong. Nanalo ako, mga mare! Mama, nakakaya. Para ka nanalo sa loto. Ano naman? Oh, picture taking. Doon kayo sa tabi ng aparador, ha? Ayan. Thank you at congratulations ulit sa inyo. Sino yung tumawa, Ma? Aling tumawa? May narinig akong tumawa eh. Boses ng bata? Wala naman eh. Baka yung nasa mic lang yun. Nung nag-feedback. Hindi eh, narinig ko talaga. Papunta na kami sa gilid ng stage para bumaba nang marinig ko ang tawa na yun. Lumingon ako sa paligid, pero wala namang bata na malapit sa amin. Hindi ako maaaring magkamali sa narinig ko. May bata talagang tumawa. Hanggang sa napalingon ako sa aparador. Nang bahagyang lumakas ang ihip ng hangin, bahagyang bumukas ang pinto nito. Sino yun? Ang alin? May nakita akong bata, Mama. Doon sa salamin ng aparador. Anak, tinatakot mo ang sarili mo. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko talaga. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. At tulungan mo kung ayusin yung mga gamit doon. Mag-uurong tayo para bigyan ng lugar yung aparador sa shop. Kinagabihan, matapos mag-alisa ng mga bisita ni Mama, ay nagtulong-tulong kaming nagligpit ng mga kasangkapan. Ako ang nagpresentang maghugas ng sangkaterbang pinggan, habang si Sheryl naman ang naiwan sa shop at naglinis at nagsarado. Maya-maya ay lumapit si Mama at nilagay niya ang mga natirang handa namin sa loob ng refrigerator. May ulam pa tayo bukas. Buti na lang may natira pa tayo morcon. Hindi ako masyadong nakakain kanina eh. Pinasobrahan ko nga kay Manang ang luto para may maiulam tayo. Siya nga pala anak, may lakad ka ba bukas? Wala naman po, Ma. Magtitingin lang po ako ng mga job openings online. Baka sakaling matanggap ako para kahit nga nandito ako sa bahay, makakapagtrabaho ako. Mabuti pa nga ang ganun, anak. Mas gusto ko nga nandito ka kaysa bumalik ka ng Maynila. Dahil nalulungkot ako dito kapag wala kayo ng mga kapatid mo. At least kahit ikaw kasama ko. Huwag kang mag-alala, Ma. Wala naman sa plano ko ngayon na bumalik sa Maynila. Ang priority ko makahanap ng trabaho dito sa atin. Kung hindi man, ayun nga, sa online. Para kasing ayoko na rin umalis dito eh.
Namiss ko yung buhay probinsya, tsaka mas tahimik. O siya, tapusin mo na yung pag-uhugas ng pinggan at matulog ka na rin. Bukas ng umaga, tulungan mo ako sa pagbuburda sa shop. Para matapos ang maaga yung mga damit ng customer natin. At sa linggo na yan kukunin. Sige po, ma. Good night, ma. Good night, anak. Ilang sandali pa ang nakalipas nang umakyat si Cheryl. Panay ang lingon nito sa ibaba habang hinihima sa mga braso at umiiling. Pagkatapos ay lumapit ito sa refrigerator, saka kumuha ng malamig na tubig at diretsyong nilagok ang laman ng baso. Napansin ko rin na medyo namumutla siya at butil-butil ang pawis. Nang hindi ako makatiis ay nagtanong na ako. Okay ka na? Hindi, kinikilabutan ako Bakit? Habang naglilinis ako at nagsasarado ako ng shop, biglang bumukas yung pinto ng aparador tapos parang may nagip ang gilid ng mata ko na parang batang tumakbo galing sa loob. Napabilis tuloy yung ginagawa ko Sigurado ka? As in, no joke. Kitang-kita ko talaga. Kinikilabutan ako. Ang ganda nga ng aparador na napanalunan ni auntie, pero mukhang minumulto naman. Matulog ka na nga. Baka pagod lang yan dahil sa dami ng bisitang dumating kanina. Baka nga o baka gutom rin kasi bigla akong nagutom ulit. May macaroni salad dyan. Kain ka. Hugasan mo lang yung pinagkainan mo katatapos ko lang maghugas ng pinggan Oo, sige. Ako nang bahala. Teka, di ba ikaw nakakita ng multo dati? Oo, pero bata pa ako nun tsaka isang beses na. Ngayon pa? Wala, hindi na. Baka nga imagination ko lang yun nun Alam mo na, kapag bata ka, malayong nararating ng isip mo. Tama ka rin naman dyan. Mary anak, kunin mo nga sa shop yung salamin ko. Naiwan ko dun sa tabi ng makina at hindi ko mabasa tong chat ng tita mo. Opo. Hala ka, good luck. Tara, samahan mo ako. Ay, ayoko nga. Natatawa na bumaba ako sa shop. Parang kapatid na din ang turing naming magpinsan sa isa't isa. May araw na para kaming aso't pusa. May araw naman na magkasundo kami. Mabait naman siya at masipag. Maaasahan sa bahay at trabaho. Samantala, matapos ko siyang biruin ay bumaba na ako sa shop. Binuksan ko ang ilaw doon at agad kinuha ang eyeglasses ni mama. Palabas na ako nang bigla akong mapalingon nang may nakita akong batang tumakbo sa labas at dumaan sa bintana. Sino yan? May tao ba dyan? Hanapin mo ako! Bata? Nasaan ka? Paano ka napunta dito? Psst! Psst! Nandito ako! Gabi na! Umuwi ka na sa inyo, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Uy, Mary, sino kausap mo dyan? Yung batang sinasabi ko. Kinausap pa ako at makikipaglaro. Hanapin ko daw siya tapos tumawa. Seryoso? Oo, hindi ko nagbibiro. Nasaan yung bata? Hindi ko nga makita Ayun, may tumakbo. Hoy, bata! Umuwi ka na! Hala, narinig ko rin. Nakakatakot ang boses. Parang galing sa alam ng lupa. Oh my God! Oo nga! Hala, bumukas na naman siya. Halika na, bumalik na tayo. Biglang kumapit ng mahigpit sa braso ko si Cheryl nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng aparador. Mabilis na kumabog ang dibdib ko kasabay ng paggapang ng kilabot sa buong katawan ko mula ulo hanggang paa. Hinihila na ako ng pinsan ko palayo. Pero sa halip ay humakbang ako palapit sa aparador. Dahil doon ay nabitawan ako ni Cheryl. Dahan-dahan akong lumapit at tinignan yun. Pero wala namang batang babae sa loob. Tinawi ko pa ang mga barong at saya na nakahanger pero wala talaga akong nakitang bata. Wala namang tao sa... Laro tayo, ate! Multo! Multo! Ganun na lang ang sigaw namin ng malakas
nang may maramdaman akong malamig at maliit na kamay na humahawak sa braso ko. Walang tao sa tabi ko, pero nang tumingin kami ni Cheryl sa salamin ng aparador, nakita ko ang multo ng isang batang babae, nakakapit sa braso ko, at ang mukha nito ay nakakatakot. Mabagsik at nanilisik ang mga mata nito. At nang tumawa siya, ay nagmistulang demonyo ang mukha nito. Agad kaming tumakbo paakyat ni Cheryl. Dahil sa malakas na sigaw namin ay napatakbo palabas si Mama. Dali-dali kaming nagtago sa likod niya na nanginginig at namumutla sa takot. Sa isang iglap ay pinagpawisan ako ng malamig. Hindi ako matatakotin, pero iba yung nakita ko ng sandaling yun. Bakit kayo sumisigaw? Para kayong hinahabol ng maligdaw gabing-gabi na. Mama, may pulto. Dun sa salamin ng aparador. May multo ng batang babae, kitang-kita ko. Ako, Mary, wag mo akong tinatakot ng ganyan. Pagod lang yan. Matulog na kayo. Auntie, totoo po. Narinig namin may batang tumatawa. Siya dun yung tinatakot ang sarili nyo. Teka, ako ang bababa. Nasaan ba ang salamin ko? Aakin na yan. Matapang na bumaba si Mama sa shop. Maya-maya ay nakita na lang namin na sinarado niya ang ilaw. Saka mahinahon na bumalik sa itaas. Napakunot-noo ako nang makita na may bitbit na lumang manika si Mama. Ang klase ng manikang yon ay Coraline dolls na nauso noong 1990s. Pero ang isang ito, marumi na at halos nangingitim pa. Ang ibang parte ng katawan nito ay punit at sira na. Bumuntong hininga lang siya, saka umuling na tinignan kami ni Cheryl. At pagkatapos ay naglakad papunta sa kwarto niya. Kayong dalawa ha, tigilan nyo ang kababasa at kapapanood ng mga horor. Kung ano-ano tuloy ang naglalaro sa isip nyo. Matulog na nga kayong dalawa? Opo. Hoy, doon ako matutulog sa kwarto mo. Ayoko mag-isa. Sa'yo ba tong manika, Cheryl? Po? Hindi po. Ikaw, Mary. Mas lalang hindi sa akin yan. Saan galing yan? Doon sa shop. Nakita ko sa may upuan. Ha? Paano nangyari yun? Wala naman kanina nung nasa baba kami. Baka hindi nyo lang napansin. Di itapon na at luma naman. Takang-taka kami ni Cheryl at nagkatinginan. Dahil sigurado kami na walang manika doon sa shop nang bumaba kami. Binuksan ni Mama ang bintana sa katinapon mula doon ng manika. Nagmamadali pa kaming magpinsan na sumilip at nakita namin mismo na na-shoot yun sa malaking basurahan na nasa loob ng bakuran. Lumipas ang 2 araw. Hindi naman na nagpakita sa akin ang batang multo. Ganon din kay Cheryl. Para mawala sa isip ko ang nangyari, ay tumulong ako maghapon sa pagbuburda ng barong na pinagawa kay Mama para sa isang buong entourage ng kasal. Isang hapon, habang naglalakad ako pabalik sa bahay, dala ang binili kong merienda para sa amin at mga mananahi. Naabutan ko na nakaparada sa labas ng bahay ang sasakyan ni Uncle Nolan. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, may lumabas na isang lalaki. Pamilyar ang mukha niya. Gwapo, matangkad, malinis manamit. May pagka-bad boy ang dating nito pero matikas ang pangangatawan. Nang lumingon siya sa akin at ngumiti, doon palang rumihistro sa isip ko kung sino ang lalaki sa harap ko. Mary? Joshua? Ikaw na ba yan? Ako nga. Uy! Long time no see ah. Musta? Okay naman. Ikaw? Ayos lang din. Ang tagal mo ring nawala ah. Si Kuya Jim, palagi ba kayo nagkakausap? Oo. Nakita nga kami sa Manila bago ako umuwi dito. Baka daw umuwi siya sa susunod na buwan. Ikaw? Balik ka na ulit dito sa atin? Oo. Dito na ako naghahanap ng trabaho para rin may kasama si Mama. Gusto mo? Sa akin ka na lang magtrabaho. Sekretary ko. Ako na kasang officially nahahawak ng farm at ibang negosyo na naiwan ni Dad. Turn over na sa akin ni Uncle Nolan. Wala pa akong assistant eh. Oh, talaga? Sige. Oh, deal ah. Sa akin ka na magtatrabaho. Teka, wala na bang interview? Wala na. Ikaw na yun eh. At saka tiwala ko sa'yo. Palagi kang pinagmamalaki ng kuya mo sa akin na magaling ka. At summa cum laude ka graduate. Siguro magbigay ka na lang ng requirements para ma-process yung sweldo at benefits mo. Wow, thank you! Mama! Ma, may trabaho na ako. Ay, siya nga. Kinuha ako ang sekretarya ni Joshua. Ay, salamat sa Panginoon. Salamat, Joshua, ha? Wala po yan, Aling Pipa. Kailangan ko talaga na mapagkakatiwalaan. At hindi naman na iba si Mary.
Bukod dun, hindi na siya mahihirapan magbiyahe. Diyan lang sa loob ng pamang opisina. Nako, thank you talaga ha. Ah, siya nga pala, Aling Pipa. Ang ganda po ng aparador niyo ah. Saan niyo po nabili? Napanalunan namin sa raffle. Ang ganda, no? Antigo. Bagay dito sa shop at sa mga damit na tinatahi ko. Ah, oo nga po. O, paano pare? Dito na muna kami. Sige pare, salamat. Mary, ihatid mo sila sa labas. Hinatid ko sila hanggang sa labas ng bakuran. Agad sumakay sa driver's seat si Uncle Nolan, habang si Joshua naman ay huminto at humarap sa akin. Parang tumalo ng puso ko nang matitigan ko siya at ngumiti sa akin. Kababata ko siya. Pero ang kuya ko ang talagang kaibigan niya. Nung mga bata pa kami, madalas kaming sumasama ni kuya doon sa loob ng farm nila para maglaro, na ang gate ay naroon lang mismo sa tapat ng bahay namin. Pagkatapos ay maglalaro kami doon at papakainin ng masarap na spaghetti ng mami niya. Ang iitim pa namin noon dahil palagi kaming bilad sa araw at nanlilimahid sa dumi. Ngayon, makalipas ng maraming taon, ang laki na ng pinagbago ni Joshua. Lalaking lalaki at mas matangkad sa akin. Nila Paula Avellino ang dating. Pwede kunin ang contacts mo? Sabihan kita kung kailan tayo magsisimula ng trabaho. Okay, sige. Eto, pati social media ko. Thanks. Sige ah, mauna na ako. Okay, see you. See you. Ah, and by the way, you look great, Mary. Ang ganda mo. Ha? Thank you. Narinig ko yan. Ang ganda mo daw. Kilig ka. Maganda ba talaga ako? Naman. Ang mga susunod na eksena ay hango na rin sa mismong kwento ni Joshua sa akin. Ayon sa kanya, nang pumasok sa bakuran ng farm ang sinasakyan ni Uncle Nolan, ay unti-unti bumigat ang kanyang dibdib. 10 taon siyang nasa Amerika. Matapos malibing ang kanyang ama at bunsong kapatid, ay doon na siya nanirahan. Wala na sanang balak bumalik si Joshua dahil tahimik na rin ang kanyang buhay doon. Kung siya ang tatanungin, ayos lang sa kanya na ibenta ang farm. Pero kinumbinsi siya ni Uncle Nolan na huwag na itong ibenta alang-alang sa mga masasayang alaala nilang mag-anak sa lugar na yun. Pumayag si Joshua. Pero ang uncle niya ang namahala. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na kaya nito na pamahalaan mag-isa ang farm. May edad na kasi at may iniinda na ring sakit sa katawan. Kaya nagdesisyon si Joshua na umuwi na lang. Nang huminto ang sasakyan, natigilan siya nang bumaba at makita muli ang kanilang bahay. Welcome back, son. Thank you, Uncle. Alam ko na hindi madali ito para sa'yo. Sa akin din. Hindi madali na manirahan at gumising araw-araw sa bahay na yan. Pero kailangan nating harapin ito. Yes, Uncle. Naiintindihan ko po. Pasensya ka na. Alam mo na, tumatanda na itong uncle mo. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya. Ikaw lahat ang sumala ng responsibilidad ko dito. Wala naman akong pamilya. Kaya ayos lang yun. Isa pa, sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayo rin? Sir Joshua! Nako, welcome back po. Ah, Mang Joe. Musta na po kayo? Ayos lang, sir. Ay, kami na po magbababa ng mga gamit nyo. Mang John, malinis po ba ang kwarto ni Joshua? Ay, opo, sir. Nakaluto na rin po si Tessie. Kaya pwede na kayong kumain para makapagpahinga na si sir. Pumasok si Joshua sa bahay. Sinulubong siya ng malamig at marahang simoy ng hangin. Bukas ang mga sliding doors sa buong sala at dining room. Malinis ang paligid. Makintabang sahig at halos walang alikabok sa mga muebles. Umakyat sa second floor si Joshua at lumiko sa kaliwa papasok ng hallway. Huminto siya sa dating kwarto ng kanyang magulang at binuksan yun. Pumasok siya doon at tinignan ang kanilang larawan. Ma'am, Dad, I'm home. Araw-araw naglilinis sa mga kasambay natin dito. Palagi nilang naalala ang mami at daddy mo dahil
ayaw nila ng marumi. Kaya nga po mabuti na lang kahit wala na si Mami. Nandito pa rin sila. Kumain na tayo para makapagpahinga ka. Bukas ng umaga ay punta natin ang puntod ng mga kuya. Bumaba ka na sa dining ha? Opo, mapapalit lang ako ng damit. Nga pala Uncle. Yung aparador ni na Aling Pipa, hindi ba kamukha yun ng dating aparador natin? Ang totoo, Joshua, yun na nga yun. Ano? Paano napunta sa raffle? Ang akala ko tinapon nyo na yun. Yun ang ginawa ko. Siguro may kumuha tapos nakita nila, nabuo at matibay pa kaya pininturahan na lang ulit at binenta. Hindi ko na alam kung sino ang namili ng mga pinamigay na papremyo. Pero nakilala ko rin agad yung aparador. Di naman ako makakibo kaya hinayaan ko na. Malay ko na sila Pipa ang makakuha. Hayaan na natin. Nandyan na Agad umakyat si Joshua sa sarili niyang kwarto, saka naligo at nagligpit ng damit. Katatapos lang niyang magbihis at may hinahanap sa maleta na bigla siyang napalingon. May nahagip ang gilid ng kanyang mata na para bang may nakasilip sa bahagyang nakabukas na pinto. At pagkatapos ay biglang tumakbo paalis. Kasunod ng pamilyar na tawa ng batang babae. Uncle? Sir Joshua! Mang Joe, may bata bang nakatira dito? Wala po. Mula nang mawala si... Okay po. Huwag nyo nang banggitin Opo, sorry po. Nakahanda na po pala yung mesa. Sige po. Susunod na ako. Nang bumaba si Mang Joe ay bumalik si Joshua sa kwarto, saka kinuha ang charger ng phone niya. Nakalagpas na siya ng hallway at malapit na sa hagdan nang muli siyang natigilan nang may marinig siyang tunog mula sa gitnang kwarto. Nang bumalik siya at bahagyang sumilip, nakita na lang ni Joshua na dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kwartong yun. Nakaramdam siya ng kilabot. Hindi na sana niya papansinin yun at muling tumalikod nang may muli siyang marinig. Nag-hallucinate ka lang, Josh. Relax. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa ginaganap na reunion ng mga kabatchmate ko noong high school, nakita ko pa doon si Joshua. Pero hindi kami masyadong nakapag-usap dahil abala kami pareho sa pakikipagkwentuhan sa mga sarili naming kaibigan. Mag-aalas 12 na nang magpaalam ako at umalis. Matapos ang kulang 10 minuto ng biyahe sa kanang tricycle, napilitan akong bumaba sa kanto dahil iba ang daan ng kasabay kong pasahero. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay Cheryl. Hello? Hello? Nasaan ka na daw? Sabi ni Auntie. Pauwi na. Nandito ako sa kanto naglalakad. Bakit hindi ka pa nagpahatid dito? May kasabi akong ibang pasahero Iba yung way niya kaya hindi pumasok yung tricycle. Bilisan at mag-ingat ka. May madadaanan kang madilim dyan. Dahil nasira yung ilaw sa poste, nag-aalala sa'yo si Auntie. Nandiyan na! Matapos pindutin ang end call button ay agad kong sinilid sa bulsa ang phone ko at nagpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali pa, natigilan ako nang maramdaman na may sumusunod sa akin. Lumingon ako, ngunit wala naman akong nakitang tao sa likod. Pasado alas 12 na ng hating gabi. Tahimik na ang paligid. At tanging mga kuliglig na lang ang naririnig ko. Ang mga bahay at tindahan ay sarado na rin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng kilabot. Nang mula sa gilid ko, sa mismong kalsada, nakita ko ang anino ng isang tao na may sungay mula sa likod. Kasunod nito ay narinig ko ang isang nakakatakot na angil. Kaya dahan-dahan akong lumingon at... Kamusta na, Mary? Bumalik ka dito! Isang demonyo!
Isang nakakatakot na nilalang na napakaitim at kasing kulay ng anino. Mapula ang nanilisik ng mga mata at may maliit na sungay sa magkabilang noo. Ang mga ngipin niya'y parang vampira, mahaba at matulis ang kanyang pangil. Nang hablutin ako nito sa batok at sakali ng mahigpit sa leeg, ay naramdaman ko ang matalas niyang mga kuko. Nanginginig at umiiyak ako sa takot na nagpupumiglas nang hinarap ako nito sa kanya. Parang awa mo na, wag mo ako sasaktan. Wag mo ako sasaktan. Hindi kita sasaktan. Narito ako para alagaan ka. Ang ipagpatuloy ang maudlot na plano para sa'yo. Pakawalan mo na ako, nagmamakaawa ako. Nag-aalala na sa akin si Mama. Hindi ka uuwi! Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo! Habang sakal ako sa leeg ng mukhang demonyo nilalang na ito, ay bigla kong naalala ang pepper spray na nakatago sa kabilang bulsa ng suot kong pantalon. Kinuha ko yon at saka inisprayan ang mukha nito. Agad niya akong nabitawan, kaya mabilis akong tumayo at kumaripas ng takbo habang umuubo at umiiyak sa takot. Nang muli akong lumingon, nakita ko na lang na hinahabol na ako nito. Tulungan niyo ako! Mama! Bumalik ka dito! Nalalang sa akin! Ilang sandali pa, nabuhayan ako ng loob nang makita ang liwanag mula sa headlight ng isang parating na sasakyan. Nang lumingon ako, nakita ko na lang na wala na doon ang humahabol sa akin. Agad akong humarap sa daan at kumaway sa kotseng palapit. Maya-maya ay huminto ito at bumaba ang driver. Si Joshua. Nang makita ko siya, lalo akong napahagulgol ng iyak at patakbong lumapit sa kanya at yumakap. Mary, Joshua! okay ka lang? Joshua! May umahabol sa akin. Lalaki. Mukha siyang maligno. Sobrang itim niya, tapos may pangil at mapulang mga mata niya. Kalbo, tapos may sungay dito sa noo magkabila. Sigurado ka? Lasing ka ba? Di ako lasing. Nagsasabi ako ng totoo. Baka kasi marami... Hoy! Sino yan? Lumabas ka dyan! Siya yan. Siya yung sinasabi ko. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso at marahang hinaplos yun habang kausap ako para kumalma ako. Hanggang sa hindi na nga niya natapos ang sasabihin nang lumingon at makita ang nilalang na humahabol sa akin. Nagtatago sa gilid ng pader ng isang bahay. Nakatingin at nagmamanman na parang nag-aabang kung kailan ako malalapitan. Nang sigawan ito ni Joshua ay mabilis itong umalis at lumusot sa makapal na halamanan. Siya ba yung humabol sa'yo? Oo. Tana, halika na. Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko nang kunin ang isang baso ng tubig na inabot sa akin ni Cheryl. Saka ko yun ininom. Wala pa rin akong tigil sa pagluha habang hindi mawala sa isip ko ang nangyari. Bahagyang inangat ni Mama ang ulo ko para tingnan ang bumakat na kamay ng nilalang na yun sa leeg ko. Salamat at tumating ka bago mapahamak ang anak ko. Mabuti na nga lang po at sakto ang dating ko. Dapat nga isasabay ko na si Mary. May kinausap lang po akong kaibigan ko eh. Biglang nawala. Nakauwi na pala. Bukas na bukas ay i-report natin to sa barangay. Ano kayang nilalang yun? Aswang? Imposible. Walang aswang sa lugar natin. Mukha siyang demonyo, literal. Para siyang demonyo na nagkatawang tao. Mahaba pang ang kuko niya at matalas kaya may gasgas ang leeg ko. Tapos gusto niya akong kunin para daw magsama na kami. May sinabi pa siya na ang tagal niya na daw akong hinihintay. Nakakatakot naman yan. Mukhang may gusto pa yata sa'yo ang aswang na yun. Hayaan mo, anak. Magtatanong ako sa mga kumari ko kung may kakilala silang albularyo. Magpahinga ka na. Huwag mo nang isipin yun. Aling Pipa, mauna na po ako. O sige, mag-iingat ka ha. Salamat ulit. Opo. Mary, mauna na ako. Salamat, Josh. Please, mag-chat ka sa akin kapag nakauwi ka na. Oo, sige. Magkita tayo bukas sa opisina. Okay. Nang mga sandaling yon, patapos akong ihatid ni Joshua sa bahay. Ang kwento niya sa akin, habang nagmamaneho siya sa loob ng farm pauwi sa bahay nila, ay hindi mawala sa isip niya ang nakita naming demonyo. Isang nilalang na hindi na rin iba sa kanya at minsan na niyang nakita. Habang nag-iisip bigla siyang napalingon nang may makita siyang batang nakatayo sa ilalim ng nadaanang puno at nagtatago sa dilim. Hindi man kita ang mukha,
Pero ramdam na ramdam niya na sumusunod ito ng tingin sa kanya. Bata ba yun? Joshua, anong oras ka uuwi? Parating na po ako, Uncle. Nandito na ako sa loob ng farm. Mabuti naman kung ganon. Ang akala ko nga ay naandito ka na. Sabi ko kasi bumukas ang TV sa kwarto mo. Tapos bukas din ang pinto. Oh, paano nangyari yun? Pinatay ko yung TV kanina. At sigurado akong sarado ang pinto nung umalis ako. Baka binuksan naman ang kasambahin natin nung naglilinis siya at nakalimutan patayin. Oh, sino yun? May kasama kang bata? Wala po. Nag-iisa ako dito. Eh, sino yung tumawa? Narinig ko eh. Hindi ko po. Laro tayo, kuya! Hindi! Patay ka na! Samahan mo ako, kuya! Malungkot dun! Malamig! Wala akong kalaro! Layuan mo ko! Patahimikin mo ko! Agad siyang tumapak sa preno at napasigaw ng pagsilip sa rearview mirror na may batang nakaupo sa backseat. Nang lumingon si Joshua sa likod, biglang sumulpot mula sa backrest na kinauupuan niya ang nakangising mukha ng multo ng batang babae. Pagkatapos ay yumakap sa leeg niya at naramdaman ang malamig nitong kamay. Lalong nang hilakbot si Joshua nang makilala ang mukha ng multo. Dahil doon ay nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan at kumaripas ng takbo. Mabuti na lang at malapit na siya sa bahay. Joshua? Anong nangyayari dyan? May multo, Uncle. Nakita ko siya. Nagpakita siya sa akin. Teka, natatanaw na kita. Sasalubugin kita. Sa kabila ng nangyari sa akin ay pilit kong isinantabi yun at nag-concentrate sa trabaho. Yun ang unang araw ko bilang sekretarya ni Joshua. Ayoko naman pumalpak kahit nakakilala at kaibigan ko ang boss ko dahil sa personal na problema ko. Habang abala ko sa pagtatype ko sa laptop, sumilip doon sa opisina si Joshua at pumasok. Mary, halika. Merienda muna tayo. Okay, nandiyan na. Kumusta ang first day? Ayos naman, struggle lang ng konti dahil sa nangyari kagabi. Hindi ka ba nakatulog? Nakatulog naman, pero pagising-gising ako eh. Nireport ni mama yung nangyari kay Kapitan, kaya maaga pa lang bumangon na ako. Tinuro ko sa kanila kung saan ako sinundan ng aswang ngayon. Tapos ayun, may nakahagip sa CCTV sa nangyari. Kita din yung aswang o demonyo na humabol sa akin. Hindi nga sila makapaniwala eh. Thank God at nakatakbo ka. At mabuti na lang din dumating ka. Ano pala ang nangyari sa dating trabaho mo sa Manila? Bakit ka biglang napauwi dito? Pagka-graduate ko ng college, inabsorb ako ng company kung saan ako nag-OJT. Okay naman yung mga kasamaan ko. Kahit nung bago pa lang ako, kasundo ko na sila dahil sa magandang record ko sa trabaho. Makalipas lang ng 3 taon, na-promote agad ako. Di na ako nakaranas ng bullying mula sa isa sa kasama ko na mas matanda sa akin. Anong ginawa sa'yo? Hindi niya matanggap na na-promote yung bago at mas bata sa kanya. Ilang taon lang kasi siya doon. Tapos hindi namin malaman na dahilan, hindi talaga siya pinopromote ng boss namin. Tapos yun, mula noon naging mahirap ng lahat. Hindi niya ako sinasaktan ng pisikal pero ang mga masasakit na salita, ang paninira, ang intensyon ng pagpapahiya sa akin, sa harap ng mga kasama namin, yun yung unti-unting pumapatay sa akin. Yung sadya niya na pinagmumukha akong bobo kapag kausap ako. Bakit hindi mo sinumbong kaagad? Ayoko lang kasi ng gulong. Mas gusto ko magtrabaho lang ng tahimik. Pero kahit hindi ko siya pinapatulan, lalo siyang nagpo-provoke. Nananalbahin na siya. Nariyan na sadya niya akong babanggain kahit alam niyang may hawak akong mainit na kape. Kapag may inuutos ang boss ko sa kanya para sabihin sa akin, sinasadya niyang hindi sinasabi kahit na importante. Sira ulo yun ah. Hanggang sa yung mga kasama na namin sa office na napikon sa kanya. May isang nag-report sa kanya kay boss ng ginagawa sa akin. Dahil din pinagalitan siya. Kinumpronta niya ako at inaway. Akala niya kasi ako nagsumbong. Lumaban ako at nireport ko siya sa HR. Ayun, tinanggal siya sa trabaho. Pero dahil sa trauma kaya, minabuti kong hindi na mag-resign. Si kuya nagsabi sa akin na umuwi na ako dito para makapagpahinga habang nag-a-apply. Kaso na-miss ko yung buhay dito kaya naisip ko na hindi na bumalik. Tapos yun, dumating yung job offer mo.
Kaya pala ang sabi sa akin ni Jean nung kinumusta kita. Nandito ka daw nagbabakasyon. Buti hindi sumugod si Jim sa trabaho mo. Anong hindi? Sumugod kaya? Kinumpronta niya yung nambuli sa akin tapos kinausap pa si boss na kakaya nga eh. Tama lang yun. Kahit akong nasa katayuan niya, gagawin ko yun eh. Alam mo naman ang kuya mo, masyadong protective sa'yo. Kanina nga lang tumawag at kinumusta ako. Kwento pa kasi ni mama yung nangyari kagabi. Buti nga nandito ka na. Kahit papano, nalilibang ako. Boyfriend, meron ka? Wala na. Last relationship ko 3 years ago. Classmate ko ng college. Ano nangyari? Nahuli ko siyang nag-cheat nung mismong graduation pa namin. Ikaw, may girlfriend ka na iwan sa US? Wala. Tinapos ko na rin a year ago. Pareho tayo ng reason. Cheater din. Pero ikaw, okay ka na ba dito? Alam ko yung nangyari sa'yo nun. I think so. Kailangan maging okay ako. Or else, wala magpapatakbo ng iniwang negosyo ni Dad. Kapag nakakaramdam ka ng lungkot, sabihin mo lang sa akin. Kapag wala ako dito, punta ka sa bahay. Sige, sabi mo yan eh. Tara, kain na muna tayo. Ay, wait lang. Wala tayong tubig. Kukuha lang ako. Bumalik ako sa loob at pumunta sa kusina. Pagbukas ko ng ref, ay hindi sinasadya na mahulog ang isang bar ng chocolate mula sa loob. Kaya naman tumungo ako para damputin yun. Tatayo na sana ako ulit. Nang bigla akong matigilan nang mapansin sa laylayan ng manipis at kulay puti na kortina, ang isang pares ng paa. Dahan-dahan akong tumayo at sinarado ang pinto ng ref. Sa hindi malamang dahilan, nangalisik ang balahibo sa buong katawan ko. Nang makita na may lalaking nakatayo sa likod ng kurtina mula sa kinatatayuan ko, ay kitang-kita ko ang anino niya. Ang katawan niya na bumabakat sa manipis na kulay puting kurtina habang tuwid lang siyang nakatayo. Hindi ko alam kung bakit siya naroon at hindi kumikibo. Hindi ko rin naman makita ang mukha niya, kaya hindi ko alam kung doon sa bahay siya nagtatrabaho o sa farm. Sir? Sino po sila? Bakit po kayo nandyan? Manong? Ikaw ang isusunod niya. Sino yan? Nandito na siya. Ang demonyo. At ikaw ang isusunod niya. Sino ka ba? Magpakita ka! Huwag kang papayag. Huwag kang sasama sa kanya. Ikaw ba yung nagsasalita? Paano nangyari yun? Nakatayo lang siya kanina dito. Ikaw ang isusunod niya. Mabilis kong nilapitan ng kurtina kung saan nakatayo ang lalaki. Saka bigla akong hinawi yun. Ganun na lang ang naramdaman kong takot nang biglang wala doon ang lalaki. Nang lumingon ako, biglang may bumulaga sa akin na multo ng isang matandang lalaki. Nakakatakot ang mukha at naaagnas habang may mga bakas pa ng saksak at dugo sa katawan at damit. Napasigaw ako sa takot at bigla akong napaupo sa sahig. Tinakpan ang tenga ko. Habang nangingilabot ang buong katawan ko, ay agad akong umusal ng dasal. Lord, help me please! Save me! Ma'am, ayos lang ba kayo? Mary, okay ka lang? Narinig kitang sumisigaw. Naabutan ko po siya nakaupo sa sulok at dasal ng dasal. Nanginginig sa takot. May nakita akong lalaki nasa likuran ng kurtina nakatayo. I swear, kitang-kita ko. Nangawiin ko yung kurtina na wala yung lalaki. Tapos pagharap ko, nakita ko siya. Ang daddy mo, kitang-kita ko. Ang sabi niya, narito daw ang demonyo at isusunod niya ako. Natatakot ako, Joshua. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tana. Mang Joe, ako na po ang bahala dito. Sige po, sir. Halika. Doon na ulit tayo sa labas para makalanghap ka ng sariwang hangin. Gabi ng Biyernes. Dahil wala akong trabaho sa opisina, nagpresenta akong magborda sa baro at panyuelo ng Filipiniana, ang wedding dress ng isang customer ni Mama. Habang naroon ako sa dress shop at nakikinig ng radyo, maya-maya ay bumaba si Cheryl at tinulungan ako. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok tsaka kachat ko yung phone ko.
Naku, ganyan-ganyan ka ha, tapos iiyak ka na naman. Iba to, promise. Mabait siya tapos sweet. Sabi mo rin yan dun sa dati mo. Huwag ka nang maingay, baka ma-jinx pa eh. Eh ikaw, kumusta kayo ni Josh? Paano kumusta? Okay naman. Ang ibig kong sabihin, nagpaparamdam na ba? Wala namang ganun. Kaibigan at boss lang kami noon. Sa'yo baka mukhang hindi siya ganun sa'yo eh. Naalala mo nung bagong dating siya at nakita ka? Aba, lagi kong nahuhuling titig na titig sa'yo kapag hindi ka nakatingin sa kanya. Ikaw talaga masyado kang ma-issue. Ay, ayaw mo maniwala? Totoo yun. Tignan mo isang araw, yayayain ka lang nun mag-date. Natigilan kami ni Cheryl nang marinig ang tunog ng iyak ng bata. Nagkatinginan kami at sabay lumingon sa paligid habang nakikiramdam. Tumayo pa ako at sumilip sa labas ng bintana. Wala namang bata sa paligid. Binalawala na lang namin yun at nagpatuloy sa pagbuburda. Habang kinukumbinsi ang mga sarili namin na isa na naman yung gawa ng aming guni-guni. Nang patugtugin ang paborito naming awitin, isinabayan din namin yung kanta sa radyo habang medyo umiindak kasabay ng musika. Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka ng iba? Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Tingnan mo yung radyo na to, walang respeto, kumakanta nga eh. Sila na yata eh. Sa bagay, 19 kopong-kopong pa yan. Tumayo ako sandali at lumapit sa radyo na nakapatong sa mesa at nasa tapat ng aparador. Sinubukan kong ibalik sa istasyon na pinakikinggan ko. Nang maibalik ko na yon ay agad akong tumalikod at naglakad pabalik sa pwesto ko. Pero natigilan ako nang mawala na naman sa pinapakinggan namin ng istasyon pagkatapos bigla pa itong nag-static. Ano nangyari dyan? Okay naman yan kanina nung ginamit ni auntie. Baka pagod na tong radyo na to. Teka, sino dumampot nito sa basurahan? Di ba tinapon na to ni Mama? Yung manika? Yan yung nakita ni auntie dito sa shop, diba? Oo, ito nga. Yung tinapon ni Mama mula bintana. 3 points pa nga yun sa basurahan eh. Hindi ko alam paano napunta yan dyan. Nakapagtataka naman. Nakita ko na kasamang kinuha yan ng mga basurero ng 1 linggo. Baka naman hindi ito yun. Yan yun, tingnan. Cheryl? Bumukas na naman siya. Halika na. Dito lang tayo sa taas magpunta. Napatakbo si Cheryl sa tabi ko nang biglang may batang lumabas mula sa likod ng office desk ni Mama at tumakbo papunta sa likod ng aparador. Napasilip ako sa gilid. Labis akong nagtaka dahil nawala yung bata. Pader na yung likod ng aparador na yun at wala nang ibang madadaanan pa. Dahil sa takot ay nagmadali kami ni Cheryl at kinuha ang mga binuburda namin. Lalabas na sana kami nang biglang May umiiyak. Tama na po! Ayoko na! Tulungan niyo ako! Ate Mary, tulong! Hala? Binanggit niyang pangalan ko! Hoy, Mary, bumalik ka dito, hoy! Nangalisag ang balahibo sa buong katawan ko nang marinig ko na tinawag ang pangalan ko ng batang babae. Hindi ko lang maalala kung kanino. Pero doon ko lang napagtanto na pamilyar sa akin ang boses nito. Kaya bumitaw ako sa pagkakahawak sa pinsan ko at dahan-dahan akong lumapit sa aparador kung saan nagmumula ang tinig ng bata. Parang sasabog ang dibdib ko sa labis na kaba ng mga sandaling yun. Nangangatog ang mga kamay ko at dahan-dahang binuksan ang pinto. Walang tao, walang bata sa loob. Bukod sa mga damit ay walang ibang laman yun. Hinahawi ko pa ang mga nakahanger na bagong tahi na barong at baro na pinatahi ng customer. Pero wala akong nakita. Ano? Wala namang bata eh. Itapon mo nga ulit bukas ng manika na to. Sige, ilapag mo dyan. Sarado mo na yan at umakyat na lang tayo. Mabuti pa para...
Huwag kang umalis, Ate Mary! Samahan mo ako dito! Isasara ko na lang ang mga pinto ng aparador nang biglang may malamig na kamay na humawak sa akin. Ganun na lang ang lakas ng sigaw ko at pangihilakbot na naramdaman nang makita ang isang batang babae sa loob ng aparador. Sa tansya ko, nasa 10 taong gulang ito. Mahaba ang buhok, maputla at naaagnas na ang itsura ng mukha. May mahabang marka sa leeg nito na malaki at mahabang sugat na parang sariwa pa at puno ng nana. Nakakatakot ang kanyang mga mata at mas lalong nakakatakot ang itsura nito habang nakangisi ang batang babae na nakita ko sa salamin ng aparador na yon. Mary! Iwan mo ako! Halika dito! Samahan mo ako! Malungkot mag-isa! Iwan mo ako! Mama! Auntie! Samahan mo ako, Ate Mary! Sumama ka sa akin! Bitawan mo ako! Nang magawa kong makawala mula sa pagkakahawak sa akin ng bata, ay agad akong tumakbo. Si Cheryl na nagawang makaalis kanina at tumakbo palabas ay umahangos na bumalik kasama si Mama. Palabas na ako sa shop nang biglang sumara ng kusa ang sliding glass door. Hindi nakalak yun pero nang sinubukan kong buksan yun, parang may puwersang pumipigil dito. Umiiyak ako sa labis na takot nang makita ko si Mama at Cheryl na patuloy na hinahampas ang salamin at binubuksan ang pinto. Hanggang sa bigla akong hawakan ulit sa kamay ng multo. Nagwala ako at napaupo sa sahig nang magawa akong hilahin ito palayo sa pinto na para bang malaking tao ang humihila sa akin. Mama! Mama, tulungan mo ako! Mama! Ang sabi ko maglaro tayo! Bakit ayaw mo? Silbahe ka! Lumayo ka sa akin! Silbahe ka, Ate Mary! Ayaw mo akong kalaro! Para ka rin si Daddy at si Kuya! Mama! Magdasal ka, anak. Ang Diyos lang ang tanging makakatulong sa'yo. Panginoon, tulungan mo ako! Iligtas mo ako sa kamay na inyong mga kaaway! Nalulungkot ako mag-isa! Gusto ko ng kalaro! Hindi ba't sabi ko sa'yo, mapapasakin ka! Wag! Parang awa mo na wag ka lalapit! Nagtriple ang takot ko nang paglingon ko sa bintana ay nakita ko ang nilalang na maitim at may sungay na nakatayo doon. Biglang kusang natanggal ang lock ng sliding window at pumasok ito. Doon lang ako binitawan ng batang multo. Tatakbo pa lang ako nang mahablot ako sa buhok nito at saka ako sinakal ng mahigpit sa leeg. Pagkatapos nagawa ko iangat nito mula sa sahig habang nakangisi. Ikaw ang magiging daan para muling mabuhay ang anak ko! Hindi! Hindi! Wag! Sa ngalan ni Jesus, lumayas kayo dito mga demonyo kayo! Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo, ang tahanang ito ay pag-aari ng Panginoon! Lumayas kayo! Hindi ako papayag na gamitin mo ako sa masamang binabalak mo! Kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatakasan! Ang itinakda! Ikaw ang magiging ina ng anak ko! Ako at ang Diyos lang ang magsasabi kung anong mangyayari sa buhay ko! At hindi ikaw! Babalikan kita! Hindi pa tayo tapos! Habang sakal ako ng aswang, sa gitna ng matinding takot, ay unti-unti na akong nawawala ng pag-asa na makakaligtas pa ako. Ang buong akala ko, yun na yung katapusan ko. Hanggang sa may malamyos na boses akong narinig sa puso ko at sinabing huwag ako matakot. Nakasama ko siya sa laban at hindi ako nag-iisa. Matapos yun ay nakita ko na may malaking gunting na nakapatong sa isang makapal na libro na nasa ibabaw ng aparador. Pilit kong inabot yun at nang makuha ko ay bigla akong sinaksak sa mukha ang aswang. Nabitawan ko ang gunting nang sa halip na bitawan din ako nito ay mas lalo niya akong sinakal. Doon ko kinuha ang makapal na libro
Pagkatapos malakas ko yung pinalo sa ulo nito ng ilang ulit. Nang mabitawan ako ng aswang at mahulog ang libro mula sa kamay ko, doon ko lang nakita na isa pala yung Biblia. Nakaramdam ako ng lakas sa mga sandaling yon, Madam Venus. Naramdaman ko na kasama kong lumaban ng Panginoon. Lalo akong naiyak. Hanggang sa mabilis na tumakas ang aswang at nawala ang multo. Doon biglang nabuksan ang mga pinto at tuluyang nakapasok si Mama at Cheryl. Anak! Diyos ko, ang anak ko! Ilang araw ang lumipas mula nang mangyari ang kahindik-hindik na gabing yun. Ng mga sumunod na gabi, ay tahimik naman ang lahat. Nakakatulog na ulit ako ng mahimbing, lalo't katabi ko si Mama. Sinubukan namin ipatapon ang aparador pero sa hindi malamang dahilan, ay biglang bumigat yun. At kahit pagtulungan yun ang buhati ng ilang kalalakihan, ay hindi nila magawang alisin sa pwesto. Dahil Sabado ng araw na yon at wala akong pasok sa trabaho, habang naroon sa shop ay dumating ang isang customer ni Mama na nagpapagawa ng wedding gown, na ang estilo at disenyo ay makalumang Filipiniana. Malapit nang matapos ang gown at kailangan lang ng fitting ng bride, pero dahil sa paniniwala nila sa pamahiin, tumanggi ang mga ito na isukat ang damit. Naku paano na kaya ito? Auntie, bakit kaya hindi na lang si Mary ang magsukat? Magkasing katawan naman sila ni Ma'am. Same height din. Ay, oo nga no. Okay lang ba sa inyo? Ayun, payag sila, Ma'am. Mary, magpalit ka ng damit mo. Magsuot ka ng kamison para masukat mo ng tama ito. Opo. Nagmamadali akong umakyat sa kwarto ko at nagpalit gaya ng iniutos ni Mama. Kinuha ko rin ang phone ko na kanina ko pa iniwan na nakacharge habang nasa shop ako at nagbuburda. Habang pababa ay sumagot ako sa chat na pinadala ni Joshua. Mahigit kalahating oras na ang nakalilipas. Busy ka? Hindi naman. Wala nga akong magawa kaya tumulong na lang ako sa pagbuburda kila Mama. Punta ko dyan. Sunduin kita tapos labas tayo. Sige, magpapaalam na ako. Punta ka na dito. Okay. Mary, bilisan mo! Nandiyan na po! Nagmamadali akong bumaba at bumalik sa shop. Doon ay pinatungtong nila ako sa isang bilog at maliit na entablado kung saan pinagtulungan nila akong bihisan habang nakaharap sa isang full-length mirror. Gandang-ganda ako sa damit. Ang ganda ng kinalabasan ng design ni Mama. Para akong nag-time travel. Pakiramdam ko, para akong si Maria Clara. Kung may isa pa akong namanan na talent ni Mama, yun ay yung pagdedesign ng mga old-style wedding gowns. Gaya niya, ay forte ko rin ang mga old Filipiniana style o traje de mestiza. Gustong-gusto ko ang mga detalye ng burda mula sa saya hanggang sa tapis at maging sa manggas at kamisa o baro. Wow! Ang ganda! Uy, Mary, bagay sa'yo. Naku, Ma'am. Mas lalo pa pong gaganda ito kapag nilagay na yung finishing touches at naayusan kayo. Hindi ba masikip, anak? Hindi naman po, sakto lang. Makakakilos ng maayos si Ma'am. Kaya lang po, tiis ganda kayo dito. Ma, kapag kinasal ako, gusto ko ganitong style. At ganito din kaganda yung wedding gown ko. Mary? Ay, si Joshua nandito. Pasok! Aling Pipa, pwede ka po bang Hindi natuloy ni Joshua ang sasabihin nang matigilan at matulala pagpasok sa shop at nakita ako. Bigla akong nailang dahil sa klase ng tingin niya sa akin. Hinagod ako ng mata nito mula ulo hanggang paa habang medyo nakanganga. Saka parang baliw na biglang ngumiti dahil doon ay natawa sa kanya ang mga tao sa shop. Oh, natulala ka sa dalaga ko. Uy, na in love. Yee! Uy, cute talaga. Pasensya ka na, Josh, ha? Tuloy ka na sa taas. Hintayin mo ako doon. Matatapos na tong fitting namin. Aling Pipa, ano po kasi, ipagpapaalam ko sana si Mary. Yayayain ko po sanang lumabas. Lalabas? O baka ibig mong sabihin ay i-date mo ang dalaga ko? Mama, lalabas lang naman kami. Makadate ko dyan. Opo, kung okay lang po na makadate ko yung anak niyo. Oh, anong date? Pwede po ba? Aba, sige.
Pero uwi kayo ng maaga. Alam mo naman ang nangyayari dito. Opo, Aling Pipa. Ngumiti ako kay Joshua nang iabot sa akin ito ang binuksan na can soft drinks. Matapos namin mag-lunch ay namasyal kaming dalawa sa mga kilalang tourist spot doon sa amin. Pagkatapos siniyaya niya ako manood ng sine. At ang last stop namin, sa tabing dagat para abangan ang paglubog ng araw. Nang makahanap kami ng bakanting mesa sa ilalim ng puno, ay doon kami pumwesto at nag-usap. Nagugutom ka ba? Gusto mo kumain bago tayo umuwi? Hindi na. Tama na itong pizza na binili natin. Busog na nga ako sa mga kinain natin kanina eh. Kain ka lang ng kain. Grabe ka, hindi naman ako payatot para patabain. Gusto lang kitang pinapanood kapag kumakain ka. Para ka kasing bata. Lalo kapag sarap ka sa pagkain. Ini-enjoy ko lang ang blessing ni Lord. May ba ako? Okay ka na ba? Hindi ka na ginugulo ng multo? Hindi naman na. Naghahanap nga si Mama ng albularyo para daw maitanong kung bakit nanggugulo yung multong. Tsaka bakit niya ako kilala. Kaso wala namang may kilala sa atin na albularyo. Tanong tayo kay Uncle Nonon. Maraming alam yun sa ganyan. Hindi mo ba alam na sa albularyo yun? Albularyo daw kasi si Lolo nung buhay pa siya. Yun naman pala eh. Kailan ang balik niya galing sa Maynila? Sa linggo pa yata? Ay, sana matapos na to. Hindi ko maintindihan kung bakit ako yung sinasabi ng aswang na itinakda. Siguradong takot na takot ka. Dapat nandun ako para ipagtanggol ka. Sobra. Ang akala ko nga katapusan ko na. Pero mukhang hindi pa tapos ang mission ko. Okay na rin na wala ka doon dahil baka saktan ka lang ng aswang at multo na yun. Sina Mama nga nilak sa labas eh. Ang importante, safe ka na. Sobrang ganda dito sa atin. Masyadong magandang mundong ginawa ng Diyos para mabahira ng kasamaan. Tingnan mo yung dagat, tapos yung langit at yung mga bundok. Nai-imagine mo ba minsan kapag nakatingin ka sa kanila kung paano naisip ni Lord na gumawa ng ganyan kaganda? Oo naman. Pero mas madalas nagpapasalamat ako dahil ginawa ka niya at pinanganak ka. Kaya ngayon, may mas maganda akong nakikita. Shock, mga banat mo, Joshua. Bakit ba? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Ikaw wag mo akong bibiruin ng ganyan. Isusumbong kita kay Kuya. Hindi ako nagbibiro. Interesado ako sa'yo, Mary. Kaya nga kita ni Yayang lumabas eh. Alam mo, nung una, natatakot akong bumalik dito. Alam mo naman ang trahedyang nangyari sa pamilya ko, di ba? Isipin ko pa lang na makikita ko ulit yung bahay namin. Parang ayoko nang tumuloy. Pero nakita kita ulit. We reconnect our friendship. At sa paglipas ng mga araw na nakakasama kita sa trabaho, mas nakikilala ulit kita. Hanggang sa hindi ko namamalayan na nagiging espesyal ka na sa akin. Sa ako palang na-enjoy ulit ng buhay ko. Dito sa farm. Nang dahil sa'yo. Seryoso ka talaga? Of course. I like you, Mary. Hindi ako nagbibiro sa mga ganitong bagay. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala sa mga nangyayari sa'yo. Kung pwede lang nabantayan kita 24/7, ginawa ko na. Masiguro ko lang naligtas ka. Salamat sa concern, pero okay lang ako. Lalaban hanggat kaya. Kaya kung kailangan mo ako, magsabi ka lang. Kahit na ano. Okay. Sa wakas, natapos na rin ang Filipiniana wedding gown na tinahi ni Mama. Kasama ang barong Tagalog ng groom. Kasama sa tinahi ay ang mga damit ng mga secondary sponsors. Nasa kabilang probinsya pa ang venue ng kasal, kaya kailangan ni Mama at Cheryl na doon matulog ng 2 gabi para asistehan sa pagbibihis ng bride. Dahil sa trabaho ay kailangan kong magpaiwan. Pero dahil din sa mga kababalaghang nangyari sa akin sa bahay, nakiusap si Mama kay Joshua na kung maaari ay doon ako matulog sa bahay nila habang wala raw sila. Araw ng alis ni Mama, kasama si Joshua at ang driver ng sasakyan namin na pang-deliver, ay tinulungan namin silang magkarga ng mga damit. Mama, ingat kayo dun ah. Kuya Ipe, ingat sa pagmamaneho. Cheryl, si Mama alalayan mo. Sus, itong batang to. Kung makabilin, parang hindi na kami babalik. Saan kayo matutulog doon?
may pinareserba sa amin na kwarto yung customer. Kaya wag mo kaming alalahanin at sagot din nila ang pagkain. Ikaw ang mag-iingat dito habang wala kami. Lagi kang magdarasal ha. Opo, ma. Joshua, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang dalaga ko. Ingatan mo to ha. Pasensya ka na kung makakabala kami at doon muna siya makikituloy sa inyo. Pagkatapos sa mga nangyari sa kanya, hindi ako mapapanatag na iwan ko siyang mag-isa dito. Huwag po kayo mag-alala, Aling Pipa. Ako nang bahala kay Mary. At saka, hindi po kayo abala. Malaki ang bahay at maraming kwarto. Basta, mag-enjoy lang po kayo doon. Salamat naman kung ganon. Paano anak? Aalis na kami para hindi kami abutin ng dilim sa daan. Huwag mong kakalimutang isarado at ikandado ang mga bintana at pinto pag alis mo. At magligpit ka bago kayo umalis. Sige po, ako na pong bahala. Bye, cousin. Have fun. Happy baby time. He? Baby time ka dyan. Sinundan pa namin ang tingin ng sasakyan habang palayo ito hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Matapos yun ay pumasok na kaming dalawa sa bahay. Tumambay muna kami sa bahay at nanood ng TV. Nang maboard ay nagkwentuhan. Pagkatapos ay nakatulog kami sa sala. Ako sa mahabang sofa at siya ay pinagdikit ang dalawang single sofa. Nang magising kami ay papadilim na kaya doon na ako nagluto ng pagkain at kumain kami ng hapunan. Matapos yun ay tinulungan ako ni Joshua sa pagliligpit at pag-aayos sa bahay. Una kaming pumunta sa dress shop. Habang nagsasalansan kami ng mga gamit doon, napansin ko na bigla siyang natigilan nang mapatitig sa bandang sulok ng silid. Lumapit ito at may dinampot. Mary? Sa'yo to. Ha? Saan mo nakita yan? Dito, sa sulok. Paano nangyari yun? Ang alon eh. Dalawang beses na namin tinapon yan. Ako pa mismo nag-abot ng manika na yan sa basurero. Paano nakabalik yan dito? Joshua! Hinawakan ng mahigpit ni Joshua ang kamay ko. Saka ako tinago sa likod niya. Alauna pa lang ng hapon at tirik na tirik ang sikat ng araw. Pero nanlamig ang pawis ko at nangalisag ang balahibo sa buong katawan ko. Alam ko na ang multo ng batang babae na naman ang may gawa nito. Mahigpit akong humawak sa damit ni Joshua nang iangat nito ang kamay niya at hinawakan ang pinto ng aparador. Huwag mong buksan. Siguradong yung multo na naman yan. Baka saktan ka niya. Hindi niya tayo masasaktan. Espiritu lang siya. Ibang multo na yan. Kaya niyang manakit. Nahila nga niya ako nung huling beses na nagpakita siya sa akin. Saan niyo ba ulit nakuha ang aparador na to? Sa raffle. Napanalunan namin yan. Bakit? Pamilyar sa akin. Parang nakita ko na to kung saan. Hindi kita mapapatawad! Magpapayag ka! Isasama kita sa impyerno! Nagulat kami ni Joshua nang biglang bumukas ang pinto ng aparador at tumambad sa amin ang multo ng batang babae. Wala nang laman ang loob nito, kaya kitang-kita namin siya. Pero hindi gaya ng una siyang nagpakita sa akin na tumatakbo. Ngayon ay nakabigti siya sa isang lubid at may hawak na manika. Ang manika na kanina lang ay nakita ni Joshua at paulit-ulit na bumabalik doon. Hindi to totoo. Anong akala mo? Ligtas ka na sa kasalanan mo? Hindi mo ako matatakasan! Magpapayag ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Demonyo ka! Mamatay ka na! Wag! Tama na, kuya! Nasasaktan po ako! Kinuha ni Joshua ang crucifix na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay binalabag nito ang dalawang pinto at sinuksok yun sa hawakan ng aparador. Dahil doon ay muling umuga ng malakas ang aparador. Gulat at takang-taka ko na sinundan siya ng tingin na nagmamadaling lumabas at may hinanap. Maya-maya ay bumalik ito na may dalang palakol. Nagulat ako nang makita ang kakaibang galit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinalakol ang aparador. Paulit-ulit hanggang masira ito. Habang nangyayari yon, ay patuloy ang sigaw ng multo ng bata sa loob. Nang mawasak ang aparador ay tuluyan ng tumahimik ang paligid. Papalitan ko lang ng bagong aparador niyo.
Hindi dapat nandito to dahil may demonyong namamahay dyan. Hanggat nandito to, hindi niya kayo patatahimikin. Kilala mo ang multo? Sandali, tatawag lang ako na magtatapon nito. Joshua, sandali! Joshua! Aakyat na dapat ako sa kwarto na tinutuluyan ko doon sa bahay ni Joshua. Nang matigilan ako matapos ko siyang matanaw. Nasa dining area ito at nakaupo habang umiinom ng alak. Hindi ko masyadong makikita ang mukha niya dahil sa distansya namin. Pero alam ko na malalim ang iniisip niya. Kaya naman pinuntahan ko siya sa halip na umakyat sa taas. Josh, Siya si Peggy. Peggy? Anong ibig mong sabihin? Ang batang multo dun sa aparador na nasa inyo. Si Peggy yan. Ang bunsong kapatid ko. Ang aparador na yun ay isang antigo na at minana pa ni mami sa lola ko. Habang lumalaki ang bata yun ang naging paborito niyang taguan. Lalo kapag pinapagalitan siya ni mami at daddy. As in yung kapatid mong namatay? Oo, at dun siya sa aparador na yun namatay. Nung bagong dating ako dito at naroon ako sa inyo, nakilala ko kagad yung aparador na yun. Nag-iisang disenyo na yun dahil ang lola daw mismo ni mami ang nagdisenyo nun. Nung matapos mag-imbestiga sa pagkamatay ni Peggy, tinapon na yun ni Uncle Nolan. Hindi niya daw alam kung sino nakadampot. At ayun nga, for some weird reason, yun daw ay nabili ng organizer ng raffle sa isang antique shop. Pasensya na kung hindi ko nasabi kaagad. Natakot ako na makita ko yan. At hanggat maaari, ayoko na pag-usapan ng batang yun. Inabot niya sa akin ang isang picture. Kinilabutan ako nang makita ko yun. Naroon si Peggy sa larawan. Nakatayo at nakasandal sa aparador habang nakangiti sa kamera. Ngunit ang mas nakatawag pansin sa akin ay ang imahe ng kasamang nakuhanan. Sa salamin ng aparador, isang imahe ng demonyo ang naroon. Nakangisi at nakatingin kay Peggy. At hindi ako maaaring magkamali. Siya ang demonyo na humahabol sa akin at gusto akong kunin. Pinakita ko yung kay Joshua at tinuro. Nakita mo na to? Oo, Ganito eksaktong itsura ng aswang nang mahabol sa akin. Bakit nagmumulto si Peggy? Naalala ko ang sinabi niya na hindi ko rin niya mapapatawad. mas mabuti pa na huwag na natin pag-usapan yun. Sira na yung aparador. Hindi na kayo magagambala nun. Naka-order na rin ako ng kapalit. Ako na ang bahala magpaliwanag sa mama mo pagbalik nila. Halika, doon tayo sa opisina. Marami pa tayong gagawin. Josh, sandali. Bakit? Natatakot pa rin ako. Ilang beses nang sinabi ng aswang na yun na isasama niya ako. Ganon din si Peggy. Paano kung bumalik sila? Hindi ako papayag na masaktan ka nila. Mula ngayon, babantayan kita. Kung kailangan hindi ako mawala ang tingin ko sa iyo, gagawin ko. Hindi ko rin alam kung bakit ikaw ang ginugulo ni Peggy ngayon. Pero hindi ko hahayaan na patuloy kang madami sa nangyayari sa pamilya ko. Ano ba talagang totoong nangyari noon? Kapag handa na ako, sasabihin ko rin sa iyo. Basta itong pangako ko. Poprotektahan kita kahit ano man ang nangyari. Salamat. Sa unang pagkakataon kanina, mula nang guluhin ako ng multo ni Peggy, hindi ko naramdaman ang takot ngayong kasama ko si Joshua. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan ang likod nito. Ngumiti lang ako at hinayaan siyang maglambing sa akin. Sinungaling ako kapag sinabi ko na hindi ko gusto si Joshua. Mabait siya at gentleman. Higit sa lahat ay malaki ang respeto niya kay mama. Buti pala, umuwi ako dito sa atin. O hindi tayo nagkita ulit. Ako rin. Akalain mo yun? Dito lang pala ako makakahanap ng trabaho. Tapos ikaw pang naging boss ko. Boss na niligawan agad ang sekretarya niya. Biniling ka pa naman sa akin, Jim. Bantahin daw kita. Baka sabihin niya, bantay sa lakay ang ginawa ko. Huwag mong isipin niya si kuya. Ang mabuti pa, tama na yan. Baka maparami ka ng inom. Magka-hangover ka pa. Akin na yung baso mo. Sige na, mauna ka na sa taas. Magdo-double check pa ako ng mga pinto at bintana kung nakalak.
Hindi ko alam kung anong oras eksakto nangyari yun. Ang naalala ko lang ng gabing yun, nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog. Nang may maramdaman ako na sumampa sa kama. Gumilat ako at lumingon sa buong kwarto. Pero wala akong nakitang kahit sino doon. Pero ang labis na pinagtataka ko ay bukas ang pinto. Samantalang natatandaan ko na sinarado ko yun bago ako mahiga. Kaya bumangon ako para lang isarado yun at muling bumalik sa pagtulog. Hanggang sa magulat na lang ako nang mula sa paanan ko ay may biglang humila ng kumot ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa paanan ng kama ay dahan-dahang tumayo ang aswang na mukhang demonyo. Bigla akong bumangon at akmang bababa nang tumalon nito papalapit, sabay takip ng bibig ko. Agad umagos ang luha ko sa sobrang takot habang nakikita ng malapitan ang nakakakilabot nitong mukha. Huwag kang maingay kung ayaw mong mamatay at isunod pa ang nanay mo! Dumating na ang gabing pinakihintay. Ang mangyari ang itinakda. Dadalhin mo ang anak ko at ibabalik mo siya dito sa mundo! Wag! Maawa ka! Huwag mong gawin to! Matagal na ako naghihintay ng pagkakataon sa'yo. Ngayon nandito ka na. Hindi ka na makakawala pa mula sa kamay ko! Napaiyak ako ng malakas at muli nitong tinakpan ang bibig ko. Saka sumenyas na huwag akong maingay. Inalis niya ang kamay sa bibig ko at pumwesto sa bandang ibaba ng kama. Pagkatapos biglang hinila ang paa ko. Doon ako nakakuha ng tiyempo at sinipa ko siya ng malakas sa mukha. Sabay talon pababa ng kama. Bumalik ka dito! Joshua, tulong! Hindi ka makakatakas sa akin! Bitiwan mo ako! Pinapahirapan mo talaga akong babae ka! Nadampot ko ang flower vase at yun ang hinampas ko sa ulo ng aswang. Matapos akong sunggaban ito sa buhok, sabay sipa ulit ng malakas sa kanya. Eksaktong paglabas ko ng kwarto, humahangos na dumating si Joshua. Hawak ang isang baril. Sinalubong niya ako at agad na tinago sa kanyang likod. Pagkatapos isunod-sunod na pinaputokan ito. Sige! Tingnan ko ang tapang mo! Pakialamero! Papatayin kitang hayop ka! Ah! Tumatakas siya! Hoy! Bumalik ka dito! Mabilis na tumakbo ang aswang pababa ng second floor at agad namin siyang hinabol. Mula doon ay nakita namin siyang tumakbo, papunta sa kusina at lumabas sa pinto doon. Nang sundan namin ang aswang ay mabilis itong nawala na parabang nilamon ng kadiliman ng gabi. Naghanap pa kami sa paligid, pero nawala na talaga to. Pagbalik namin sa loob ay mabilis akong nilapitan ni Joshua na puno ng pag-aalala. Mary, sinaktan ka ba niya? Ginalaw ka ba niya? Hindi niya ako nakalaw. Nakalaban ako sa kanya. Thank God. Mabuti na lang at hindi pa ako natutulog. Narinig ko kaagad ang sigaw mo. May sinabi ba yung aswang na yun? Ipagbubuntis ko daw ang anak niya at ibabalik sa mundo. Sabi pa niya, matagal na daw siyang naghihintay ng pagkakataon. At alam ng exit point dito sa bahay niyo. Kung matagal na siyang naghihintay sa'yo, ibig sabihin, nasa paligid lang natin siya. Pero sa ngayon, mas mabuti pa doon ka na matulog sa kwarto ko. Yun na siguro ang pinakamasarap na 2 gabi ng tulog ko mula nang guluhin ako ng multo. Nang mag-offer si Joshua na doon ako matulog sa kwarto niya at hindi ako tumanggi. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba dahil mas mahalaga sa akin ang kaligtasan at katahimikan ko. Yung makatulog at makapagpahinga ng mapayapa na walang inaalala. Kahit magkatabi kaming natulog sa kama niya at minsan ay nagigising na magkayakap, walang namagitan sa amin. Kahit ang halikan ako sa labi ay hindi siya nagtangka. Dahil doon ay mas naramdaman ko na safe ako kapag siya ang kasama ko. Nang umagang yun, nagising ako at nadatnan siya na nakatagilid ng higa at nakatingin lang sa akin. Napangiti ako nang lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Good morning. Morning. Teka, pinapanood mo akong matulog? Oo. Ang cute mo kayo matulog para kang anghel. Ganito pala kasi yung pakiramdam ng mga mag-asawa, no?
Yung magigising ka sa umaga nang unang makikita mo ay yung mahal mo. Mahal? Mahal mo na ako? Tinatanong pa ba yan? Oo naman. At seryoso ako sa'yo. Nagpaalam na ako kay Aling Pipa eh. Basta wag mo sasabihin na natulog tayo sa isang kwarto ha. Baka kung ang isipin no. Oo. Baka tahiin ng mama mo ang lieg ko eh. Bangon na tayo. Nagutom ako bigla nang maamoy ko yung kusino. Ngayon na pala yung balik nila mama. Oo nga pala. Pabalik na rin ngayong araw si Uncle Nolan. Pero nasabi ko na sa kanya mga nangyayari dito. Mamaya, pagdating niya, saka namin sasabihin ng lahat. Maganda na rin na nandun ang mama mo. Okay. Hapon, bandang 3:00 nang umuwi ako sa bahay kasama si Joshua. Pagdating doon ay naabutan namin na naroon na sila mama. Bukas na ang shop pati ang mga bintana sa labas. Nakita ko pa si Cheryl sa may bintana at kumaway sa amin nang bumaba kami mula sa kotse. Pagpasok namin sa shop, bigla kaming natigilan nang madatnan namin sa loob ang aparador. Ang aparador na sinira ni Joshua ng palakol at tinapon namin sa basurahan. Hayun at buong-buo na namang nakatayo kung saan namin ito kinuha. Walang bahid ng sira kahit na isang galos. Hindi makapaniwala na nagkatinginan kami. Isang bagay na pinagtaka ni Mama. Hindi maalis ang tingin namin doon nang nagmano kami. Anong nangyayari sa inyo? Bakit ganyan ang tingin ninyo sa aparador? Saan galing tong aparador na to? Ito ba yung in-order mo, Josh? Hindi. Parating pa lang yun. Kung hindi ito yung bago, ibig sabihin, Yan yung lumang aparador. Ano bang bago? Pagdating namin dito ay nandyan na yan. hindi nyo naiintindihan. Sinira ni Joshua ang aparador na yan. Dahil ng araw na umalis kayo, tumampay pa kaming dalawa dito sa bahay. At nung gabi habang nagliligpit kami dito, nagpakita yung batang multo. Mama, si Peggy yung multo, yung kapatid ni Joshua na namatay. At itong aparador na to, pag-aari nila dati na tinapon na nila, matagal na. Diyan namatay si Peggy. Yun ang dahilan kaya siya nagmumulto. Nakalimutan niyo na ba? Di ba natagpuan ang katawan niya sa loob ng aparador? Panginoon na mahabagin. Hindi maaari to ang anak ng Diablo. Mama, anong sabi mo? Anak ng Diablo? Ang batang yun ay hindi mo kapatid, Joshua. Anong ibig niyo pong sabihin? Si Peg ay anak ng mami mo sa aswang na yun. Yung aswang na gustong kumuha kay Mary. Bata ka pa nun. Wala ang daddy mo at pumunta sa Maynila. Ang kwento sa akin ng mami mo, habang natutulog ay pinasok siya ng aswang at pinagsamantalahan. Dahil siya daw ang nakatakdang magdalang taon ng kanyang anak. At nangyari nga, nabuntis siya at inakala ng daddy mo na siya ang ama. Hanggang sa ipinanak niya si Peggy. Kaya pala malayo ang loob ni Mami kay Peggy. Hindi tao ang batang yun, kung hindi anak ng demonyo. Opo, naalala ko po lahat. Tuwang-tuwa siya kapag may sinasaktan siya. Nahuli ko siya minsan na pinaglalaroan niya ang kutsilyo. Tapos nakita na lang ng kasambahay namin na sinasaksak niya yung pusa at tinitikman yung dugo. At nung gabing namatay si Daddy, nakita kong ninaro ng aswang niyon. Muntik niyang mapatay si Uncle Nolan. At si Peggy, siya ang pumatay kay Daddy. Ano? Sigurado ka ba? Oo, kitang-kita ko kung paano niya sinaksak si Dad. Doon sa kwarto nila at naliligo ang batang yun sa dugo ni Dad. Tuwang-tuwa si Peggy habang ginagawa niya yun. At ako, natulala na lang ako sa sobrang gulat. Hindi batang 10 taong gulang ang nakita ko ng gabing yun, kundi isang demonyo. Yun ang dahilan kaya ayoko siyang pag-usapan pa. Diyos ko, hindi ko alam na ganun kagrabe nangyari. Siya rin ang nakita ko sa taas ng hagdan. Nung araw na mahulog si Mami doon at namatay, nakita ko pa siyang tumawa bago tumakbo pabalik ng kwarto niya. Sinubukan kong sabihin kay Daddy ang nakita ko pero hindi siya naniniwala. Kahit doon sa bahay si Peggy ay hindi niya magagawa yun kay Mami dahil bata pa siya noon. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 7 taong gulang pa lang siya noon. Isa lang ang paraan para hindi magmalik ang kaluluwa ni Peggy at hindi na siya makapanakit pa. Uncle, Kailangan mamatay ang pinanggagalingan niya, ang aswang na mukhang Diablo. Paano po natin mapapalabas ang aswang? Ngayong gabi,
eksaktong kabilugan ng buwan. Bago mag-alas 6 ng gabi, ay may dumating sa bahay na albularyo. Kakilala pala ito ni Uncle Nolan na tinawagan niya noong nasa Maynila. Siya ang tutulong sa amin para mapalayas ang espiritu ni Peggy. Matapos kumain ng hapunan, ay sinimulan na namin ang paghahanda. Lahat ng mga gamit na pwedeng mabasag, masira o anuman na maaaring lumipad at mapanakit ay nilabas muna sa dress shop. Ang tanging armas lang na naroon ay ang bolo at ang krus na kahoy na nauna ko ng ginawang lock ng pinto ng aparador. Nagsindi sila ng insenso at nilagay sa harap ng aparador at nagsindi rin ng kandila. Habang nasa dress shop sila, ako naman ay nasa loob ng kwarto. Ako ang nagsilbing pain at naghihintay sa oras na pagdating ng aswang. Maya-maya ay pumasok si Joshua kaya bumangon ako at naupo. Ayos ka lang. Kinakabahan. Alam kong hindi madali ito, pero kailangan mo lakasan ang loob mo. At huwag magpadaig sa takot. Labag din sa kalooban ko na ipahin ka sa aswang, pero ito lang ang paraan para mapalabas natin siya. Kung hindi matatapos to. Naiintindihan ko. Lalabanan ko ang takot ko. Alalahanin mo, nasa labas lang ako. Okay. Mary, mag-iingat ka ha. Sino yan? Nagkatinginan kami nang hindi sumagot ang tao sa labas. Sa ikalawang pagkakataon, may kumutok na naman. Kaya tumayo na si Joshua at binuksan ang kwarto. Nang lumabas siya para tumingin sa paligid, ay saka ito lumingon at nagkibit balikat. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang kusang sumarado ang pinto ng malakas. Sabay akyat ng katiwala nila Joshua sa bintana ng kwarto ko. Mang Jo, anong ginagawa niyo dyan? Kung ano ang dapat na ginawa ko noon pa, sisimulan na natin ang proseso para maibalik na sa akin si Peggy. Ikaw? Wala nang iba. Joshua! Mary! Sisiguraduhin kung wala kang kawala ngayong gabi. Joshua! Tumalon ako pababa ng kama at tumakbo papunta sa pinto. Pilit kong binuksan yun pero hindi ko magawang buksan. Para bang may malakas na puwersa na naman ang pumipigil doon. Hanggang sa napasigaw ako ulit nang biglang hablutin ng aswang ang buhok ko at tinulak ako papunta sa kama. Agad kong sinipa ang aswang sa mukha, sabay dampot ng pepper spray at tinisprayan ko yun sa mata. Malakas na napasigaw ang aswang at nakaluyo sa akin. Hanggang sa mapalingon ako sa bintana nang makitang umakyat doon si Joshua. Nang makadilat ang aswang ay nakasampa na sa kama ang binata hawak ang bolo. Hoy! Demonyo! Paano ka nakapasok dito? Ano palagay mo sa akin, ha? Bobo! Dahil ang lahat ng ito ay patibong para sa'yo, hayop ka, Mang Jo! Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko. Ikaw palang gumahasa sa mami ko! Ang matandang tinutukoy mo ay matagal lang patay. Bago pa man isilang si Peggy, ay yumao na siya. At ang nanay mo ang dahilan. Kaya narito ako ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam na ang mami mo ay gumagamit ng kapangyarihang itim? Gumagamit siya ng itim na mahika. At isang gabi, nung nagre-ritual siya ay natawag niya ako. Sumapi ako sa katawan ng pobreng matandang ito. Nawala ng buhay ng gabing yun. Matapos atakihin sa puso, ang iyong ina ang dahilan kung bakit ako narito. Kaya sa kanya ko pinunla ang aking anak. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo ang anak ko! Hindi ko siya pinatay. Ikaw at ang demonyo mong anak. Pinatay niyo si Dad. Nung una si Mami. Ngayon pati si Mary. Wala pa ako sa katawan ng matandang ito, ay binabantayan ko na si Mary. Siya at ang iyong ina ang matagal ko nang pinapangarap na makuha. Nagawa ko na sa mami mo ang plano ko. Ngayon kay Mary naman! Kahit kailan hindi ko isasanlang katawan ko sa isang demonyong tulad mo! At mas lalong hindi ako magpapanganak ng anak ng Diablo! Ang katawan ko ay templo ng Diyos! Walang sino mang demonyo ang may karapatan dito! Ako ay para sa Diyos lang at wala nang iba! Tama na! Masakit sa tenga! Nagkatinginan kami ni Joshua.
Biglang tinakpan ng aswang ang tenga at sumigaw na parang nabibingi ito matapos kong banggitin ng Diyos. Mabilis akong kumilos at kinuha ang phone ko saka ako nagpatugtog ng worship song. Biglang nagwala ang aswang. Akmang tatakas ito pero sinipa ng malakas ni Joshua palayo sa bintana. Mabilis ko naman yung sinarado. Saka ako nagsimulang magdasal. Si Yahweh ang aking pastol! Hindi ako magkukulang! Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan! Wala akong katatakutan! Pagkat ika'y aking kaagapay! Sa ngalan ni Jesus, ako'y tumatayo sa kapangyarihan ng Diyos! Tama na! Inuutos ko sa'yo! Espiritu ng kadiliman! Lumayas ka sa tahanan na to! Ang tahanan na to ay pag-aari ng Diyos! Hindi ka pinahihintulutan dito! Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, iligtas mo kami sa kamay ng iyong mga kaaway! Ngayon, bumalik ka na sa impyerno! Ah! At isama mo ang anak mong demonyo! Magbabayad ka sa pagpatay mo sa anak ko! Ah! Kinuha ko ang patalim na kanina pa nakatago sa ilalim ng unan ko. Nasadya ko talaga nilagay doon para sa pagkakataong yun. Nang saksakin ni Joshua ang aswang direkta sa puso, ay sinaksak ko rin ito mula sa likod. Habang patuloy ako nagdadasal, nagwala ang aswang. Sumampas sa kama at agad naming binuksan ang bintana. Tumalon ito doon at mula sa katawan ni Mang Joe ay lumabas na ang itim na usok na tuluyang naglaho. Habang ang katawan ng matanda ay bumagsak sa lupa na parang naaagnas na. Wala na yung aswang. Halika, bumaba na tayo. Napatay niyo na ang aswang? Opo. Nandito na si Peggy. Napalingon kaming lahat sa aparador nang magsimulang umugayon. Bahagya akong nagtago sa likod ni Joshua at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Pagkatapos ay biglang huminto yun at dahan-dahang bumukas. Napaatras sila Mama at Cheryl nang makita namin si Peggy. Nasa loob at naka-engine seat habang hawak ang manika nito. Maya-maya ay umangat ang mukha nito at tumingin sa amin. Saka tumawa. Wow! Ang dami kong kalaro! Peggy, bakit hindi ka pa lumisa sa mundo na ito? At marahimik? Bakit ka pa nanggugulo dito? Dahil maniningil ako! Ikaw! Peggy! Ikaw ang pumatay sa akin! Huwag po, kuya! Huwag po ako saktan! Aray ko, kuya! Nasasaktan ako! Hindi ako makahinga! Tama na! Naalala mo na? Tinakpan mo ng una na mukha ko! Nang hindi mo ako mapatay, sinakan mo ako ng lubid! Totoong pinagtangkaan kitang patayin at tinakpan ko ng una na mukha mo. Pero hindi ko tinuloy yun dahil hindi ako katulad mo. Hindi ako masamang tao. Nagising ako sa katotohanan nang marinig kitang tumatawa. Yun ang gusto mong mangyari, ang patayin kita. At sa uli ay mapapahamak ako. Ikaw ang pumatay sa sarili mo. Nagpakamatay ka para matakasan mo ang ginawa mong pagpatay sa mga magulang ko. Mahinang loob mo! Dumag ka! Hindi mo nagawang iligtas si Daddy mula sa akin! At wala ka rin nagawa nung itinulak ko sa hagdan si Mami kaya siya namatay! Hayop ka! Lahat na lang kinuha mo sa akin! Dahil hindi niyo ako pinapansin! Lahat kayo ayaw makipaglaro sa akin! Lahat kayo lumalala sa akin! Salbahe kayo! Dahil demonyo ka! Bakit pati si Mary ay gunugulo mo? Dahil siyang bago may-ari nitong aparador! At gusto kong pumasok sa katawan niya! Gusto kong mabuhay ulit! Para patayin ko kayo lahat! Bigla kaming napalingon ng umuga ang paligid ng parang lumilindol. Sinubukan nitong bumaba at lumabas mula sa aparador. Natigilan nito nang hindi siya makalagpas. Yun ay dahil sa insensong may orasyon ng albularyo na naging mistulang harang nito. Nagwala si Peggy. Galit na naging demonyo ang mukha.
Tinaas nito ang kamay at nagulat na lang kami nang biglang umangat sa sahig si Joshua na hindi makahinga. Ayon sa kanya ay may mahigpit na puwersa sumasakal sa kanya. Nagpumigla siya. Ako naman ay pilit siyang hinihila, gayon din si Mama. Hindi ako papayag na mawala na lang dito na hindi ka na isasama sa empleyado! Tama na, Peggy! Tigilan mo na si Joshua! Huwag ka makialam dito! Peggy! Tama na! Joshua, ayos ka lang? Oo. Walang kasalanan ng kuya mo. Kung may nagkulang man sa'yo, kami yon ang mami mo. Dad, Sumapi sa albularyo ang kaluluwa ng daddy mo. Anong ginagawa mo dito? narito ako para wakasan na ang panggugulo mo sa buhay ng mga tao dito. At anong magagawa ng isang tulad mo? Pareho lang tayo! Mga kaluluwang hindi matahimik! Ikaw ang dahilan, kaya hindi ako matahimik. Napalingon ako kay Uncle Nolan nang naupo ito sa harap ng aparador. Sumunod kami at ginaya namin siya. Saka pinalibutan ito pagkatapos naghawak-hawak kami ng kamay. Doon na niya sinimulan ng dasal. Maya-maya ay nagwala si Peggy. Pilit na lumalabas sa aparador pero nagmistula siyang kulungan at hindi ito makawala. Hanggang sa bigla siyang sinakal ni Mang Rex. Bitawan mo ako! Hindi ako papayag na saktan mo pati ang anak ko. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa namin ng mag-asawa. Kung nalaman ko lang sa simula pa lang na isa kang demonyo gaya ng ama mo, hindi ka na sana namin binuhay pa. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Ibabalik kita sa impyerno. Magsama kayo ng ama mong demonyo! Dad, matatahimik na kayo mula ngayon. Ingatan mo palagi ang sarili mo, anak. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Wala na sila. Joshua, tulungan mo kami. Ilabas natin itong aparador. Kailangan natin sunugin ito. Opo. Habang nasusunog ang aparador, ay naroon kami sa taas at nanunood sa bintana. Habang unti-unti iyong nagiging abo. Maya-maya ay umakyat na doon si Uncle Nolan at Joshua. Binigyan namin sila ng inumin saka kami nag-usap. Matalik na magkaibigan kami ng mami mo. Noon pa na mga dalaga kami ay mahilig na yan sa mga misteryosong bagay. Isa sa nakahiligan niya ang kulam at black magic. Hindi ko alam na pinag-aralan na pala niya ito. Hanggang sa makilala niya ang daddy mo at magpakasal sila. At dumating ka. Ang buong akala ko ay nakalimutan na niya yun. Hindi ko akalain na nagpa-practice na pala siya ng black magic. Nang sunod kaming magkita, inamin niya sa akin na may ginawa siyang ritual. Tapos natakot siya, kaya hindi niya na tinuloy. Walang kalam-alam ang ate. Nanatawag pala niya ang demonyong yon. Dahil hindi niya tinapos ang ritual, naghanap ng katawan na pamamahaya ng espiritu nito. Hindi namin alam na nagkataon naman na namatay pala si Mang Jo ng araw na yun. Hindi naman kami nagginala dahil wala siyang ipinapakitang kakaiba sa kilos niya. Habang nasa Maynila ang daddy mo, lumapit na lang siya sa akin isang umaga na takot at sinabing para daw siyang may kasiping nang nagdaan na gabi habang natutulog siya. Pero nang magising siya, ay wala naman daw siya nakitang tao. Hanggang sa nangyari ang kinakatakutan niya. Nabuntis siya. Sa takot kay Rex, ay hindi niya sinabi ang nangyari at pinalabas niya ang anak yun ni Rex. At ang batang yun ay si Peggy. Ngunit sa simula pa lang, wala na siyang amor sa bata. Naalala ko na, namumulama si mami sa kanya palagi. Madalas silang napapatawag ni daddy sa school. Kung hindi may kaaway ito, may sinira itong mga halaman o may pinatay na pusa o aso. Ilang beses na rin siyang nananaksak ng kaklase niya gamit ang tinidor sa lunchbox. May isang beses na tinulak niya sa hagdan ng teacher niya. At ganun din ang ginagawa ni Peggy sa mga kasambahay namin. Sinasaktan niya. Minsan ay muntik niyang sunugin yung buhok ng isa. Yung isa naman na makalingat habang namamalan siya, pinaso niya sa hita. Dahil doon ay nabansagan siyang devil's child. Dahil sa mga ginagawa ni Peggy, ay madalas siyang pinapagalitan ni mami at daddy. Doon siya sa aparador ngayon nagtatago at kinukulong. Minsan nga,
Narinig ko yung tumatawa mag-isa at may kinakausap. Papatayin daw niya si Mami. Sinabi ko sa kanila yun pero hindi ako pinansin. At sabi salitang bata lang daw yun. Hanggang sa ginawa na nga niya. Naaalala ko ang mga yan. Grabe, kaya pala ganun siya. Bukas na bukas ay magpapabindisyon tayo. Ipapatawag ko si Pastor para ipagdasal naman itong bahay na mawala ang maligno dito. Ang mabuti pa ay magpahinga na kayo. Pare, pumesto na kayo dyan sa sala. Isang taon na ang lumipas. Mula ng gabing yun ay tuluyan na kaming natahimik. Wala ng multo. Wala na ring aswang. Sinagot ko na rin si Joshua at ngayon nga ay magsasampung buwan ko na siyang nobyo. Naroon kami sa bahay at nanonood ng parada. Parang noong nakaraang taon lang naroon din ako sa bintana na yon at nanonood ng parada. Pero si Mama ang kasama ko. Ngayon, ang boyfriend ko na. Ang saya ng piyesta dito. Nakalimutan ko na kung gaano kasaya dito kapag ganitong panahon. Mukhang masaya ka. Oo naman, tahimik na ang buhay natin. Maganda yung takbo ng negosyo at farm. Higit sa lahat, nandito ka. Basta't masaya ka, masaya na rin ako. Promise me, walang iwanan. Kung may problema, pag-uusapan natin. Promise. I love you. I love you too. Huwag mo palang kakalimutan. Sa isang araw nang alis natin papuntang Manila. Parating na yung mga kakausapin natin na investor. Nakaimpake na ako kagabi pa. Teka, nagugutom ka na ba? Kain muna tayo. Sandali, kiss muna. Baka biglang umakyat si Mama, makita pa tayo. Hindi yan. Busy sila ni Cheryl. Nandun sila sa baba, kaya sige na, isa lang. Sige na nga. Mary, bumaba na kayo at kumuha ng pagkain. Baka mabusan kayo ng handa. Opo! Oy, Mare, may raffle ticket ka na? Mamaya ulit ang bola sa talent show. Ay nako, ayoko na ng rapol-rapol na yan. Ibigay mo na lang sa iba. Baka mamaya, multuhin na naman kami dito kapag nanalo kami dyan. Sa kabila ng tahimik na buhay na meron kami ngayon, nakakalungkot lang na isipin na ang kapalit ng lahat ng ito ay ang buhay at buong pamilya ni Joshua. Ako, nagkataon lang na sa amin napunta ang aparador kaya ako yung naging target ng multo. At nagpapasalamat ako dahil sa amin napunta ito dahil napalayas namin ang multo at napatay ang aswang. Wala nang ibang napahamak o nagbuwis ng buhay. Pero isa na rin itong malaking aral sa amin dahil sa nangyari sa mami ni Joshua. Hindi lahat ng mga bagay sa mundo ay inaalam. Ang iba ay mas mainam na manatiling misteryo. Ang lahat ay may limitasyon. At ang mga espiritu ay hindi na natin dapat ginagambala pa. Dahil sabi nga sa kasabihan, curiosity kills the cat. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Mary.